Diyos ang inyong mga ibinigay ng maraming beses, siksik, liglig at umaapaw. Praise God. Ngayong umaga, amen, sa pangangaral po ng salita ng Diyos, kung kayo po'y merong dalang Bible, Acts chapter 9, sa Tagalog ay mga gawa, Acts chapter 9, praise God, hallelujah. Nananalangin ako sa Panginoon, Lord, give me topic to preach. Sapagkat sa ating pong church, wala po tayong sinusundang mga module. Amen. Hallelujah. Talagang hihingi ka sa ating Panginoon. Lord, anong ipapangaral? Praise God. Hallelujah. Dito po tayo dinadala ng ating Panginoon. Samahan po tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Ngayong umaga. Praise God. Marami na po kayo napakinggan ng mga pangangaral patungkol sa mga problema. Amen. Alam niyo, sabi ko, lagi na lang problema, tapos tutulungan ng Panginoon. Amen. Hindi pa po ba kayo nagsasawa sa Amen. Iibahin po natin. Mas maganda, lumalim po tayo sa salita ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang hindi po maiiwasan na gawin po natin bilang isang tao ay ang magtanong. Lalo na nung bata pa tayo, ang dami nating tanong. At habang tayo ay lumalaki, parami ng parami ang ating tanong. Amen? Ang totoo po mga kapatid, habang nabubuhay tayo, hindi mawawala ang pagtatanong. Amen? Kasi totoo din po, hindi po lahat ay alam natin, kaya natural lang na magtanong tayo. Yung aming anak, si Ruth, diba? Nagtatanong, bakit ako maliligo? Bakit ako magtututbrush? Tama ba? Hindi nila lubusang naunawaan yun o alam yun. Amen? Ang daming tanong. Amen? Pero ngayong umaga, dito po, naghanap ako ng mga tanong. Mga simpleng tanong lang naman na palagay ko ay kaya nating sagutin o madaling sagutin. Amen? Pagbibigay po ko, nandiyan po yun sa inyong harapan. Amen. Ito po yung unang tanong, paki-flash po. Ano ang pinaka-weirdong panaginip na napanaginipan mo na? Napag-isip ka ngayon. Taga lang, Pastor, tulog muna ako. Mamaya na po, mamaya na. Pangalawang tanong, kung ikaw ay maglalakbay sa kahit na anong taon gamit ang time machine, anong taon ang pipiliin mo at bakit? Panahon ni Rizal? Amen. Panahon ni Magellan? Isa pang tanong, kung meron kang babaguhin na isang bagay sa iyong sarili, ano yun? Kung meron kang babaguhin na isang bagay sa iyong sarili, ano yun? Amen. Pangapat na tanong, ano ang isa sa nakakatuwang alaala mo sa iyong pagkabata? Childhood memories. Panglima, ano ang pinaka-paborito mong panahon ng taon? Siyempre, Pasko. O kaya? Sunod na tanong, ano ang pinaka-kinatatakutan mo? What's your biggest fear? Sunod na tanong, ano ang pinaka-magandang payo na natanggap mo? What's the best advice you've ever received? Sunod na tanong, ano ang pangit na gawain na ginagawa mo noon na napagtagumpayan mo na? Bad habit. Sunod na tanong, what's your dream road trip destination? Ano ang pinapangarap mong puntahan sa destinasyon? Baguio? Sunod na tanong, amen, ano ang pinakapaborito mong pagkain? Sunod na tanong, anong pangyayari o tagpo ang pinaka-pinanghihinayangan mo, biggest regret? Yung napaano ka na lang, sayang. Sayang? Sana pala, ginawa ko na noon. Sana pala, noon pa lang, di ba? Yung gano'n, biggest regret, yung sayang. Nag-regret ka. Amen? At panghuling tanong, ano ang pinaka-paborito mong
Ano ba to? Paboritong bagay, paboritong katangian sa iyong sarili. Favorite thing about yourself. Amen? Ang ganda ng mga tanong, gusto mo nang sagutin, amen, pero mamaya na lang, kung gusto mo magtanungan tayo, sige lang. Pero may mga tanong po sa buhay natin na malalim, na hindi po natin basta-basta masasagot agad. Katulad po nitong nakita ko rin. Ang sabi po ay 5 big questions of life. Ang sabi po dyan, nandiyan po yung sa harapan, saan ako nanggaling? Pangalawa, sino ako? Pangatlo, bakit ako nandito? Pangapat, paano ba dapat ako mamuhay? At panglima, saan ako pupunta? Kaya mo bang sagutin nga ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon? Ang ganda ng mga tanong, ano? Makabuluhan yung tanong. Ito po ay mga halimbawa ng tanong na pwede nating itanong sa ating sarili at sa ibang tao. Di ba? Katulad ng mga flash kanina, itanong mo sa sarili mo, masasagot mo, itanong mo sa ibang tao, kaya nilang sagutin. Subalit ngayong umaga, amen, hindi po yun ang aking punto, hallelujah. May tanong ako sa iyo ngayong umaga. Hindi po na, may tanong ako sa iyo ngayong umaga. Kung meron kang isang tanong na itatanong sa Diyos, ano yun? Praise God. May isa pong lalaki sa Bible, ang pangalan niya po ay si Saul sa English, sa Tagalog ay si Saulo, amen, na nagtanong sa Panginoong Hesus. At napakaganda po ng kanyang itinanong. Ito po yung ating magiging main text. Basahin po natin Acts chapter 9, verse 6. Amen. Kinuha ko po sa New King James Version. Ang sabi po dito, basahin po natin lahat. So he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Then the Lord said to him, Arise and go into the city, and you will be told what you must do. Sa English po natin kinuha yung verse dahil wala po sa Tagalog version yung hinahanap po nating phrase. Ano po yung hinahanap natin ngayong umaga? Amen. Yung tanong ni Saulo na, Lord, what do you want me to do? Amen. Ang ganda po ng tanong ni Saulo. Natanong mo na ba yun sa Panginoon? Amen. Panginoon, anong gusto mo na gawin ko? Panginoon, anong gusto mo na gawin ko? Ang totoo, ito po yung tanong na iniiwasan po ng maraming tao maging ng isang mananampalataya. Amen? Subalit, kapag tinanong mo ang Panginoon ng ganitong tanong at sinunod mo ang isasagot niya, masasagot mo ng tama yung 5 big questions ng buhay at magiging kalugod-lugod tayo sa ating Panginoon. Si Saulo, kapag pinag-aralan niyo ang kanyang kwento, namuhay siya ng tama, amen, matuwid, kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Ngayong umaga, simulan po natin ng tama itong taong 2024. Maganda, tanungin po natin ang ating Panginoon. Panginoon, anong gusto mong gawin ko? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Panginoon, anong gusto mong gawin ko? Mangangaral po ako asking Jesus what He wants. Pagtatanong kay Jesus kung anong gusto niya. Amen? Tayo po isang madaling manalangin. Panginoon Diyos, samahan mo po, Panginoon, ang pangangaral ng iyong salita. Ikaw, Panginoon, ang manguna. Pahiran mong labing ito. Wala akong magagawa, Panginoon. Malibang ako iyong samahan na pangunahan, Panginoon Diyos. Aming pong inaaniyahan ang banal mong presensya. Marami pong salamat, Panginoon Diyos. Ito pong aming panalangin. Lalabas kami. Tinatagpo mo ang bawat isa. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang linggo nananalangin ako, amen, pero parang walang dumadating sa ating Panginoon. Lord, maglilinggo na, anong ipapangarap ko sa linggo? Kasi ako minsan, amen, inaamin ko po, hindi po talaga madaling gumawa ng pangangaral. Tapos minsan, di ba, bilang mangangaral, aminin ko po sa inyo totoo. Parang nauumay ako kapag lagi ang pangaral, mga faith-based preaching. Amen. Yan po ang minsan yung pinapangaral ng mga mega church. Amen. Mahal ka ng Panginoon, tama naman yun. Tutulungan ka ng Panginoon, tama naman yun. Amen. Kaya talagang mga tao, gusto ko doon, gusto ko doon, gusto ko doon. Amen. Pero kaya yung mga ganitong pangaral, dito ako dinadala ng Panginoon. Kahapon ko lang po ito ginawa. Salamat sa ating Panginoon, tulungan mo ko. Hanggang kagabi. Amen. Ikaw naman ang tatanungin ko, Panginoon, what do you want me to do? Amen. Una pong pag-usapan natin, what we want. Kung anong gusto natin.
Nang magkasala po ang tao mula kay Adan at Eva, ang pangunahing nangyari po sa tao ay naging makasarili. Laging sarili ang iniisip at inuuna. Hindi po natin kailangan magturuan ngayong umaga dahil lahat po tayo ay ganon. Can you say amen? Amen. Wala pong exempted. Amen. Kahit po nagsasalita sa inyong harapan, ay merong ganun po, amen. Ako rin po ay kasali sa ganung pagkakaroon ng kalikasan katangian. Pansinin ko na lang ang apo mo. Ang lahat ng makita niya, gusto niya mapasa kanya. Amen. Lahat ng mahawakan niya, ayaw na niyang bitawan. Tama po ba? Amen. Akin na to. Pag kinuha mo sa kanya yun, iiyak yun, mawawala yun. Ang tawag doon, pagiging makasarili. Selfishness. Amen. Si Ruth, ang aming anak, diba, talagang may oras na iiyak siya. Hindi kami titigilan hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Kaya napapalo ko minsan. Sinasabi ko sa kanya, kahit 4 years old siya, anak, amen, hindi lahat ng gusto mo ay makukuha mo. Hindi lahat ng gusto mo makakabuti sa'yo. At hindi lahat ng gusto mo ay kailangan mo. Tama naman, marami sa gusto natin ay makakabuti sa atin. Amen? Sino po sa inyo ang gusto ng magandang buhay? Amen. Maganda po yun. Sino po sa inyo gusto mong makatapos ang iyong mga anak? Amen. Tama yun, mabuti yun. Sino po sa inyo gusto mong magkaroon ng magandang kinabukasan? Amen. Tama yun, amen. Subalit, meron din naman pong mga gusto natin na akala lang natin ay makakabuti sa atin. Amen? Meron kaming kilala ni Rolin, babae ang anak nila, 12 years old, pero gusto ng mga magulang gawing lalaki. Kaya bumibili ang mga magulang na ito ng mga damit na panglalaki. Yun ang gusto ng mga magulang, pero ang tanong, makakabuti ba yun dun sa kanilang anak? No. Amen? Sa tingin lang natin, mabuti yun. Tingnan nyo po, parang si Adan at si Eva. Pagtingin nila, amen, doon sa bunga ng punong kahoy, Genesis chapter 3 verse 6, kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin, na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga na ito at kinain ito at binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya'y kumain. Pansinin niyo po yung salitang makita, amen, ng babae, yung bunga. Gusto ko yun. Parang ang sarap kainin. Parang tatalino ako. Parang gaganda ako. Parang gaganda ang buhay ko. Ang hindi nila alam, yun pala ang ikakapahamak nila ng buong sangkatauhan. Amen. Tama po ba? Amen. Akala lang nila maganda sa paningin. Ang ganda ng bunga na yun. Yun yung bunga na pinagbabawal ng Panginoon na kainin. Akala nila makakabuti sa kanila. Amen. Pero hindi nila alam, yun ang magiging dahilan ng pagkahiwalay nila sa Diyos. Yun ang magiging dahilan bakit mamamatay ang tao. Amen? Sa konteksto po ng ating main text, sa Acts chapter 9, ganun din po si Saulo. Amen? Meron siyang gusto. Gusto niyang ulihin, ikulong, ipapatay ang mga Hudyo na kababayan niya na nananampalataya at sumusunod kay Jesus. Actually, mga kapatid, hindi naman masama ang hangarin ni Saulo. Sila ay may relihiyon. Bigyan ko lang po kayo ng konting background. Sila ay may relihiyon na tawag ko ay Judaism doon sa Israel, sa yung mga Jews. At sa kanila pong relihiyon, naniniwala po sila na dapat ay isang Diyos lang ang sinasamba. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. At tama naman po yun. Amen? Ang Diyos po ni Saulo ay ang Diyos din ni Abraham, Isaac at Jacob. At ito pong si Saulo ay talagang istriktong sumusunod sa kanilang relihiyon. Katunayan, kapag pinag-aralan niyo po yung kanyang buhay, nag-aaral po siya ng kautusan. Yung mga kautusan nila. Amen, Law of Moses. Kaya kung titignan mo po, walang masama sa gusto ni Saulo na ipahuli ang mga Hudyo na may ibang pinaglilingkuran at kinikilalang Diyos. At yun nga si Jesus Christ. Kasi ito yung tagpo, amen, marami ng mga nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya lang itong si Saulo, dahil hindi niya palubusang kilala kung sino ba itong Hesus na ito, nagagalit siya. Teka lang, dapat tayong mga Hudyo, isang Diyos lang ang ating sinasamba. Sino yung tao na yan? Na sinusunod nyo, na pinaglilingkuran nyo. Kaya galit na galit itong si Saulo. Ang problema nga lang, ang inaakala niyang kalaban na si Jesus ay ang hari pala ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon.
Ang Diyos na nagkatawang tao sa katauhan ni Jesus Christ, ang Panginoon na naparito sa lupa para bayaran ang ating mga kasalanan, ang Panginoon na kailangan ng bawat tao. Amen? Basahin po natin Acts chapter 9 verses 1 to 2. Samantala, si Saulo na may masidhing pagbabanta ng kamatayan laban sa mga alagad ng Panginoon ay pumunta sa pinakapunong pari. Humingi siya sa pinakapunong pari ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang kung siya'y makatagpo ng sino mang kabilang sa daan, mga lalaki o mga babae, ay dadalhin niya silang nakagapo sa Jerusalem. Tingnan niyo po, tingnan niyo itong si Saulo. Amen? Humingi pa daw siya ng sulat. Ano po makikita natin sa binasa natin kay Saulo? Una, pwedeng masyado natin ipinagtatanggol ang kinamulatan nating paniniwala, pero kung yun ay hindi ang ating Panginoong Hesus, pero kung yun ay itinatanggi ang ating Panginoong Hesus, magkakamali ka. Mapapahiya ka. Amen? Yun ang nangyari kay Saulo. Amen? Pagdating ng pagkatagpo niya sa ating Panginoong Hesus, napahiya siya. Pangalawang makikita natin kay Saulo, amen, pwedeng tama at mabuti ang ginagawa natin sa sarili nating paningin, pero hindi pala mabuti sa paningin ng Panginoon. Diba, isip niya, tama itong ginagawa ko eh. Pinagtatanggol ko yung relihiyon namin. Kailangan hulihin yung mga taong yun. Mabuti sa paningin niya, pero hindi pala mabuti sa paningin ng ating Panginoon. Diba, humingi pa siya ng sulat, approval letter sa pinakapunong pari para bigyan siya ng authority na hulihin yung mga taong sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Proud pa siya, diba? Bigyan mo ako ng approval letter, puhulihin ko lahat ng mga tagasunod ni Jesus. Amen? Kaya po tignan niyo po ang sabi. Amen? Pwedeng tama, mabuti ang ginagawa natin sa sarili nating paningin, pero hindi pala mabuti sa paningin ng ating Panginoon. Proverbs chapter 21 verse 2. Matuwid sa kanyang sariling mga mata ang bawat lakad ng tao, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga puso. Amen? Matuwid sa sarili nating mata ang gagawin natin. Matuwid sa sarili nating mata ang iniisip natin. Amen. Subalit, kamusta ang puso natin? Matuwid ba ang puso natin sa harap ng ating Panginoon? Bakit mo gagawin yon? Bakit mo sasabihin yon? Bakit mo iniisip yon? Alam ng ating Panginoon ang nilalaman ng ating puso. Alam niya ang ating motibo. Alam niya ang ating layunin. Bakit gusto mong gawin yung bagay na yun? Amen? At alam ng Panginoon, kapag gagawa ka ng isang bagay, amen, na yun ay pansariling kapakanan lang. Amen? Pangatlo na makikita natin kay Saulo, pwedeng may gusto kang gawin, subalit hindi pala yun ang gusto ng ating Panginoon. May gusto kong gawin? Amen? Diba si Pablo gusto niyang hulihin yung mga tagasunod ng ating Panginoon, pero hindi pala yung gusto ng ating Panginoon. Hallelujah. Alam niyo yung binasa nating tagpo, nung papunta na siya sa daan ng Damasco, na-encounter niya ang ating Panginoon Jesus. Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig? Amen? Ang ginawa ng Panginoon, binulag siya ng ating Panginoon. Pag binasa niyo yung kwento ni Saulo, amen? So, pwedeng may gusto kang gawin, subalit hindi pala yon ang gusto ng Panginoon. Pastor, amen? Gusto ko nang sugurin yung kapitbahay namin kung anong pinagsasasabi sa tungkol sa amin na hindi naman totoo. Amen? Teka lang. Yan ba ang gusto ng Panginoon? Susugod ka? Eh, ang sabi mo, hindi naman pala totoo. Huwag mo na lang pansinin. Baka masakot ka pa sa gulo. Pastor, di ba? Gusto ko na ipalaglag tong bata. Teka lang. Yan ba ang gusto ng Panginoon? Ang pagpapalaglag ay pagpatay. Amen? Pastor, di ba? Gusto ko nang sumuko sa problema. Ang dami ng mga problema. Teka lang. Yan ba ang gusto ng Panginoon? Kaya siya namatay dahil sa iyo, tapos ikaw susuko na lang? Amen? Kapatid sa ating Panginoon, lumaban ka, tatagan mo yung pananampalataya. Sabi ng ating Panginoon, Isus, dinaig niya na itong sanlibutan. Kaya kaya mo rin mapagtagumpay ang malampasan yung mga problema ang kinakarap mo. Palagpagan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Pastor, gusto ko nang tumalikod sa Panginoon. Ayoko nang dumalo. Teka lang, yan ba ang gusto ng Panginoon? Amen? Hebrews chapter 10 verse 38, ngunit ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya. Ang nagsasalita dito ay ang ating Panginoon. Ngunit kung siya'y tumalikod, ang aking kaluluwa ay hindi malulugod sa Kanya. Amen? So, bakit ito,
Kung nagbabala ka, nag-iisip ka, gusto ko nang tumalikod sa Panginoon, gusto ko nang iwanan ng church, huwag kapatid sa ating Panginoon, mahal ka ng ating Panginoon, meron siyang magandang layunin at plano sa buhay mo. Magpatuloy ka, kasama mo ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, ito po ang katotohanan, hindi lahat ng gusto natin ay makakabuti sa atin. Hindi lahat ng gusto natin ay makakatulong sa atin. At hindi rin lahat ng gusto natin ay gusto na rin ng Panginoon. Amen? Kaya lang, gaya ng sabi ko kanina, ang pangunahing kalikasan ng tao ay makasarili. Kaya ang mangyayari ay pagpipilitan ng tao kung ano ang gusto niya. Amen? Buhay ko ito. Amen? Kaya ako ang magkokontrol at gagawin ko kung anong gusto kong gawin. May mga nag-isip po na gano'n at may mga tao talagang gumagawa ng gano'n. All about me, all about myself, this is what I want. Ang tawag doon, selfishness. Makasarili. Subalit tandaan po natin ito mga kapatid. Ang pagiging makasarili ay magdadala po sa akin sa gawang masama. Amen. Ulitin ko po, ang pagiging makasarili magdadala sa atin sa gawang masama na magbibigay ng masamang resulta. Tignan niyo po sabi sa James chapter 3 verse 16. Sapagkat kung saan mayroong paninibugo at pagiging makasarili, doon ay mayroong kaguluhan at bawat gawang masama. Galing ng Bible, no? Kung saan mayroong pagiging makasarili, doon ay mayroong kaguluhan at bawat gawang masama. Amen? Pansinin niyo yung mga nagnanakaw. Makasarili, di ba? Kaya nga nagnanakaw sila. Ang ginagawa nila, gawang masama. Pansinin niyo yung mga handang pumatay para sa posisyon at kapangyarihan. Makasarili. Ang ginagawa nila, gawang masama. Ano niya, papatay sila. Di ba? Pansinin ninyo sa loob ng bahay, yung mga magkakapatid na ayaw magbigayan, di ba nag-aaway-away? Di ba? Uy, sa'yo yung toyo, sa akin yung fried chicken. Hindi, sa'yo yung toyo, sa akin yung fried chicken. Sabi ng isa, di ba? Kaya ano nangyari, nagagawan sila sa fried chicken, hanggang sa natapon yung fried chicken, wala nakakain ng fried chicken. Ang gulo, di ba? Ang gulo. Pag makasarili, gawang masama. Kaya meron po nakapagsabi dito, amen, meron pong isang quote, sabi ni William Law, self is the root, the tree, and the branches of all the evils of our fallen state. Sarili. Ang ugat, ang puno, ang mga sanga, ng lahat ng kasamaan ng ating bumagsak na estado, fallen state, amen, self daw, ang ugat. Pagiging makasarili, selfishness, amen? Kaya po, huwag lagi pong what we want, o kaya tignan po natin ng maigi ang gusto natin. Ano bang gusto natin? Gusto din ba ito ng ating Panginoon? Amen? So una po, what we want. Pangalawa, pag-usapan po natin what Jesus wants. Amen? Balik po tayo sa buhay ni Saulo. Narito, naglalakbay na po siya papuntang Damasco. Sabi ko nga po kanina, excited siyang hulihin ang mga tagasunod ng Panginoon. Kaya lang, sa kanyang paglalakbay, sinalubong siya ng ating Panginoong Hesus. Amen sa daan. Kinatagpo siya ng ating Panginoong Hesus sa daan. Ito pong tagpo na ito, wala na po si Jesus, umakyat na po siya sa langit. Pero dito, si Saulo na excited na hulihin ang mga tagasunod ng Panginoon, kinatagpo siya mismo ng ating Panginoong Hesus. Acts chapter 9, verses 3 to 6. Sa kanyang paglalakbay, dumating siya sa malapit sa Damasco, biglang kumislap sa palibot niya ang isang liwanag mula sa langit. Bumagsak siya sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Ibig sabihin ng inuusig yung pinahirapan, ginagawa ng hindi maganda. Sinabi niya, sino ka, Panginoon? At siya'y sumagot, ako si Jesus na iyong inuusig. Tumindig ka at pumasok sa lungsod at sasabihin sa iyo ang dapat mong gawin. Amen. Sa verse 6 po, kaya po na sinabi ko kanina, hindi natin makikita sa Tagalog. Ito po yung ating main text. Kasama siya sa verse 6. Basahin natin ulit sa English. Ang sabi sa English, so he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Then the Lord said to him, arise and go into the city and you will be told what you must do. Ngayong umaga, ano pong makikita natin sa tagpong ito? Ang isang tao na kinatagpo ng Panginoong Hesus, personal encounter, ay mababago ang pagtingin sa mga bagay-bagay. Mula sa gusto niya, papunta sa gusto ng Panginoon.
Alam niyo po ba, bawat umaga, yan ang palagi kong binibigkas sa morning prayer. Panginoon, katagpuin mo bawat mananampalataya sa Padre Saus Pateros. Personal encounter, Panginoon. Makita kanila, maranasan kanila, Panginoon, para ang gawin namin ay hindi na lang ang basta gusto namin, kundi ang gusto mo. Pagkakita ni Saulo kay Jesus, sino ka? Ako si Jesus. Biglang napatanong si Saulo, Panginoon, anong gusto mong gawin ko? Kanina may sarili siyang gusto, ulihin, ipakulong. Pero nang makatagpo niya ang ating Panginoong Hesus, hallelujah, biglang nabago si Saulo. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Ang gusto na niyang gawin ay kung ano ang gusto ng Panginoon. Kaya tinanong niya, Panginoon, anong gusto mong gawin ko? Kaya ang makikita po natin katotohanan dito, mga kapatid sa ating Panginoon, ang isang taong niligtas ng Panginoon ay magtatanong sa Panginoon kung anong gusto ng Panginoon na gawin niya. Ulitin ko po, ang isang taong niligtas ng Panginoon ay magtatanong sa Panginoon kung anong gusto ng Panginoon na gawin niya. Pangalawa, ang isang tanda, pakinggan niyo po, ang isang tanda na talagang binago ang buhay ng isang tao, ang gagawin niya ay kung anong gusto ng Panginoon na gawin niya. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Ang isang tanda na talagang binago ang buhay ng isang tao, ang gagawin niya ay kung ano ang gusto ng Panginoon na gawin niya. Amen. Amen. Mga kapatid sa ating Panginoon, hallelujah, hindi po masama ang humiling sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo ako. Panginoon, pagalingin mo ako. Panginoon, palakasin mo ako. Panginoon, ingatan mo ako. Panginoon, i-promote mo ako. Panginoon, gawin mong maayos ang kinabukasan ko. Amen? Lord, yun ang mga bagay na gusto ko na gawin mo para sa akin. Nagawa niyo mo ba? Blessing, provision, protection, bright future, amen, ano pa, promotion, hallelujah. Thank you, Lord. Ang totoo, mga kapatid sa ating Panginoon, lahat ng yon, ng mga nabanggit, walang problema sa Panginoon. Gusto ng Panginoon gawin sa iyo. Gusto ng Panginoon pagpalain ka? Gusto ng Panginoon ingatan ka? Gusto ng Panginoon palakasin ka? Gusto ng Panginoon pagalingin ka? Amen. Katunayan, yung iba nga sa mga nabanggit na yun, ginagawa na ng Panginoon sa iyo ngayon. Tama po ba? Papaala ka na ng Panginoon, iniingatan ka na ng Panginoon, pinalalakas ka na ng Panginoon. Amen. Lahat ba? Inibigay ng ating Panginoon. Hallelujah. Subalit ang tanong po ngayong umaga, lagi na lang ba tayo ang hihiling sa Panginoon kung anong gagawin niya para sa atin? Pastor, ang bigat ng preaching mo ngayong umaga. Welcome to the Father's house. Ulitin ko ang tanong, lagi na lang bang tayo ang hihiling sa Panginoon kung anong gagawin niya para sa atin? Lord, bless me, protect me, Lord. This is what I want you to do for me. Hallelujah. Paano kung ang Panginoon naman ang hihiling sa atin na gawin natin ang isang bagay para sa Kanya? Are you willing? Are you willing? Amen. Are you willing? Amen. Lagi na lang, Lord, bless me, Lord, protect me, amen. Lord, promote me, lahat na gusto mo, di ba? Sige, Panginoon. Pero paano kung ang Panginoon naman ang hihiling sa atin na gawin natin ang isang bagay para sa Kanya? Amen. Amen. Ang dami ng ginawa ng Panginoon na kabutihan sa atin. Amen po ba? Amen. Wala po ang dami na. Hallelujah. Kaya ngayong umaga, panahon naman po para tayo naman ang magtanong sa Panginoon, Panginoon, anong gusto mong gawin ko? Lord, what do you want me to do? You already blessed me. You already healed me. You already protect me and my family. This time, Lord, what do you want me to do? Andiyan ba po ba kayo? Amen. Alam niyo po yung tanong na yon, Panginoon, anong gusto mo na gawin ko? Tanong po yun ng totoong niligtas ng Panginoon. Ulitin ko, tanong po yun ng totoong niligtas ng ating Panginoon. Tanong ng totoong tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang mabuti po sa Panginoon, hindi po mahirap sa Panginoon na malaman kung anong gusto niya na gawin natin. Amen? Ulitin ko po, hindi po mahirap na malaman kung anong gusto ng Panginoon na gawin natin. Alam niyo po bang gagawin niyo lang?
Buksan mo lang po yung aklat na ito, simulan mong magbasa, malalaman mo na kung anong gusto ng ating Panginoon. Ay, hirap po ba? So, nakakatamad kasi magbasa eh. Yun nga eh. Pati yung katamaran, selfishness. Ulitin ko, ang katamaran, selfishness. Amen? Gusto, nakakatamad kasing dumalo eh. Iyon pa, pangalawa, pati ang pagdalo sa church. Amen? Para malaman mo ang gusto ng ating Panginoon. Kasi sa church, mayroong pangangaral ng salita ng Diyos. At sa mga pangangaral, nakapaloob doon, nadadaanan minsan kung anong gusto ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Simple lang naman po ang gusto ng Panginoon. Una, gusto ng Panginoong Hesus maligtas ang tao. Alam niyo po ba yun? Ulitin ko po, una, ang gusto ng Panginoon, maligtas ang tao. Kapag binasa niyo po ang Bible, yun po ang pinakadahilan. Bakit siya naparito? Alam niyo ba yun? Hindi siya naparito para makipagpesta, para magbakasyon. Hindi. Naparito ang ating Panginoong Hesus, amen, kasi meron ka at akong problema. At yung problema na yon, hindi mo malulutas o masusolusyonan. Isang napakabigat at napakatinding problema yon. Amen. Ang tinutukoy kong problema, lahat tayo ay makasalanan. Pero walang makakapagligtas sa atin. Tangi ang ating Panginoong Hesus lang. Amen? Kaya ang unang gusto ng ating Panginoon, maligtas ang tao. Pansinin niyo po, magbibigay ako ng mga verse. Luke 19 verse 10. Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Praise God. Jesus came to seek and save which was lost. Nawala tayo sa presensya ng ating Panginoon. Gusto tayo hanapin at ibalik ng ating Panginoong Hesus. John chapter 3 verses 16 to 17. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat, verse 17, hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Amen? Thank you, Lord. Sabi pa ng John 14, verse 2 to 3, sa bahay ng aking Ama, si Jesus ang nagsasalita dito, ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at may handa akong isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Ang tinutukoy dito ng ating Panginoong Hesus, amen, meron siyang inihahandang lugar para sa iyo sa langit. Amen. Kaya maliwanag mga kapatid sa ating Panginoon, gusto ng Panginoon, maligtas ka at makasama ka niya sa buhay na walang hanggan sa langit. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga meron tayong mga pagtitipon na kagaya ng ganito. Hallelujah, Lord, marami pa. Hallelujah, ang dapat tumanggap sa iyo, Panginoong Hesus. Ikalawang gusto ng Panginoon, maligtas. God's great plan is redemption. Ikalawang gusto ng Panginoon, maging kabahagi ka sa pagliligtas na yon ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, maligtas ang buong sanlibutan, buong sangkatauhan. Ikalawang gusto ng Panginoon, maging kabahagi ka sa pagliligtas na yun ng Panginoon. Amen? Ikaw na niligtas ng Panginoon, ikaw na binago ng Panginoon ang buhay. Amen? Pakinggan niyo po ito. Ikaw na niligtas ng Panginoon, number 1. Pangalawa, ikaw na binago ng Panginoon ang buhay. Alam niyo kasunod nun? Amen? Gusto ng Panginoon, paglingkuran mo naman siya. Amen. Ang kasunod nun ay paglilingkod sa Panginoon. Niligtas, binago, binabago ang buhay. Kasunod noon, paglilingkod sa Panginoon. Amen. Ikaw na tumanggap ng kaligtasan sa Panginoong Hesus ay nais gamitin ng Panginoon para ang iba ay maligtas din. Tingnan niyo po ang sagot ng Panginoon sa tanong ni Saulo. Diba? Sabi ni Saulo, Lord, what do you want me to do? Acts chapter 9 verse 6, sabi naman ng Panginoon, tumindig ka at pumasok sa lungsod at sasabihin sa iyo ang dapat mong gawin. Bakit siya pinapapasok sa isang lungsod? Dahil may gustong iligtas ang Panginoon sa lungsod na yon at si Saulo ang gagamitin niya. Amen? Naniniwala ko mga kapatid sa ating Panginoon, hallelujah, ang Panginoon ang nagpapasok sa amin dito sa Pateros dahil merong mga taong gustong iligtas ang Panginoon dito sa Pateros. Hallelujah. Kaya umaga, salamat sa ating Panginoon, unti-unti, amen, nakikilala ko na sila, katunayan, kaharap ko na sila ngayong umaga. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God.
Hallelujah. Ngayong umaga, hindi ko po sinasabing magpastor ka para makapagbahagi ka ng salita ng Diyos. Alam mo ba, kapatid sa Panginoon, kahit hindi ka pastor, pwede mong ibahagi ang biyaya at kabutihan ng Panginoon sa ibang tao. Amen. Hindi mo kailangan magpastor. Pastor, kailangan ko muna mag-aral magpastor para makapag-share ako sa ibang tao. No, mali. Kahit hindi ka pastor, amen, sa iyong sariling bibig, pwede mong ibahagi ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Hallelujah. What Jesus wants, umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, kung hindi ka pa nakakasama sa hayo, ngayong taon, subukan mong sumama, gusto ng Panginoon na makasama ka. Pastor, hindi ako makakasama sa hayo, may trabaho. Hindi ko rin kaya maglakad. Anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Amen? Amen. Kung di ka makakasama sa hayo, pwede kang pumunta sa church tuwing umaga at ipanalangin mong gawain ng Panginoon, gawain ng mga paghayo ng Panginoon magligtas pa ng maraming mga tao. Nagiging kabahagi ka na noon. Lord, hindi ako nakasama sa hayo, pero nananalangin ako, Panginoon. Yung mga taong mahayo, ingatan mo sila saan man sila mapunta. At sino man kanilang makita, makausap sa daan, hipuin mo ang puso, silang lahat ay magsisi ng kanilang mga kasalanan at tumanggap sa iyo, Panginoong Hesus. Nagiging kabahagi ka na sa plano ng ating Panginoon. Hallelujah. Pastor, hindi ako makakasama sa hayo. Pwede ba ang gawin ko ay sumuporta na lang sa gawain sa pamamagitan ng pagbibigay? Pwede. Diba? Lahat kayo, merong mga ginagawang trabaho. Pastor, pasensya na, hindi ako nakasama sa hayo. Amen. Pero dahil sa iyong pagbibigay, amen, nasusuportahan ng gawain ng ating Panginoon. At dahil nasusuportahan ng gawain ng ating Panginoon, nagpapatuloy ang gawain sa Pateros. At dahil nagpapatuloy ang gawain sa Pateros, amen, meron tayong church sa pinagtitipunan, amen, at kami naman ay pwedeng makahayo dahil sumusuporta ka sa gawain ng ating Panginoon. Nagiging kabahagi ka sa gustong, sa pagliligtas ng ating Panginoon. Amen? Alam niyo, mga kapatid sa ating Panginoon, ang daming pwedeng gawin para sa Panginoon. Ulitin ko, ang daming pwedeng gawin para sa Panginoon. Hallelujah. Pwede nagtatrabaho ka, amen, pakinggan niyo po ito, pwede nagtatrabaho ka, at yung mga katrabaho mo, bahaginan mo tungkol sa Panginoon. Ikaw ay nag-aaral, estudyante, yung mga kaklase mo, pwede mong bahaginan tungkol sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen. Sa ginagawa mo pong ganon, nakalinya ka pa rin sa dakilang plano ng Panginoon, nagiging kabahagi ka pa rin sa gustong gawin ng ating Panginoon. Hallelujah. Bilang isang mananampalataya, hallelujah, mga kapatid sa ating Panginoon, kung ikaw ay talagang nakatanggap ng biyaya ng Panginoong Hesus, ngayong umaga, tatanungin mo ang Panginoon, Lord, what do you want me to do? Kung ikaw ay talagang nakatanggap ng biyaya, kapatawaran, habag, pag-ibig, kaligtasan ng ating Panginoon, tatanungin mo ang ating Panginoon, Lord, what do you want me to do? Mamaya, magkakaroon tayo ng altar call. Hallelujah. Simulan po natin ngayong taon. Hindi lang laging gusto natin. Can you say amen? Amen. Hindi lang laging gusto natin. May gusto din ang Panginoon na gawin natin para sa Kanya. At yung gusto ng Panginoon, yun po ang totoong makakabuti sa atin. Yeah. Pangatlo, panghuli ngayong umaga. Blessings of doing what Jesus wants. Siyempre, merong blessing kapag ginawa mo kung anong gusto ng ating Panginoon. Unang blessing, mga kapatid sa ating Panginoon, you will find, nandiyan natin sa harapan yun, you will find the true purpose of your life. You will find the true purpose of your life. Noong una, walang direksyon ang buhay ni Saulo. Kung anong maisipan niyang gawin, gagawin niya. Tama ba? What I want, what we want. Biruin niyo, ang daming pwedeng gawin, pero itong si Saulo, pinag-aksihan pa niya ng oras yung mga tagasunod ni Jesus. Gusto niya hulihin at ipakulong, di ba? Pwede naman siya magtrabaho na lang, di ba? Kung wala siya magawa, may kalat sa tapat ng bahay nila, linisin na lang niya. Di ba? Di ba? Napag-interesan pa niya yung mga sino ba yung tagasunod ng Panginoon na yan, hulihin natin, di ba? Ipapakulong ko. Pupunta pa siya sa Damasco, di ba? Magsasaya pa siya ng oras, ng lakas, amen. Walang direksyon ang buhay. Pero nang katagpuin siya ng Panginoon, nagkaroon ng direksyon ang buhay ni Saulo. Amen? Naglakbay siya sa iba't ibang lugar para ipangaral ang Panginoong Hesus. Naglakbay sa iba't ibang lugar, direksyon. Amen? Ang isip ni Saulo, siya ay isang tagahuli.
tagahuli ng mga tagasunod ng Panginoong Hesus. Yun ang purpose ng buhay niya para sa Kanya. Pero nakatagpuin siya ng Panginoong Hesus doon sa daan, hindi pala siya tagahuli ng mga Kristiyano, kundi siya pala ang tagapagtanggol ng mga Kristiyano. Bago bigla, dati galit na galit siya. Pag binasa niya, pinagpatuloy niyo pa yung mga pagbasa, simula nang katagpuin siya ng Panginoon, nagsimula siyang mangaral patungkol kay Jesus Christ. Una, galit na galit siya. Pangalawa, sabi ng Panginoon, sige, sige. Hallelujah. Pagkakita niya sa Panginoon, nagbago lahat kay Saulo. Praise God. Nalaman niya ang purpose niya sa buhay nang gawin niya ang pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Pakinggan niyo po yun. Nalaman niya ang purpose niya sa buhay nang gawin niya ang pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Ngayong hapon, nalilito ka pa rin. Bakit ka nabubuhay? Amen. Ask Jesus. Lord, how should I live? Why am I here? Hallelujah. Acts chapter 20 verse 24, ito yung ginawa ni Saulo na naging Pablo. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Amen. Talagang naging tagapangaral si Saulo. Alam niyo ba, dapat tayo magpasalamat kay Saulo? Kasi siya ang ginamit ng ating Panginoon, parang mga hindi Hudyo, ang tawag ay mga hintil, makakilala din sa ating Panginoong Hesus. Si Saulo, isang dakilang misyonero. Kung mayroong mga misyonero ngayon, si Pablo, si Saulo, amen, ang dakilang misyonero. Nilibot niya iba't ibang lugar sa buong mundo, ipinapangaral ang ating Panginoong Hesus. Kaya naging resulta, marami din mga ibang lahi nakakilala sa ating Panginoon. Kaya dahilan, tayo mga Pilipino, naligtas, amen, ang isa sa mga pinakapunot dulo nun, amen, dahil si Saulo, kinatagpo ng ating Panginoong Hesus. Ginawa niya ang gusto ng ating Panginoon. Ang resulta, lahat tayo nakatanggap ng kaligtasan, nakarinig patungkol sa ating Panginoong Hesus. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ang totoo, mga kapatid, sa ating Panginoon, naniniwala ko, marami sa atin, lalo na noon, marami sa atin, lalo na noon, kung hindi ka pa nakakakilala at tumanggap sa ating Panginoon, hindi mo rin alam ang gagawin mo sa buhay. Can you say amen? Amen. May tinanong ako dito eh. Sabi ko, bro, anong plano mo? Tanong ako sa kanya, bro, anong plano mo? Anong gusto mong gawin? Sagot niya sa akin, hindi ko nga rin alam, pastor eh. Totoo kasi yun. Amen? Bro, anong plano mo? Anong gusto mong gawin? Sabi niya, hindi ko nga rin alam, pastor eh. Amen? Kaya salamat talaga. Amen? May mga church po, amen, nakatulad ng ganito, nagpapahalaga sa bawat tao. Amen? Tinutulungan natin ang mga tao, marating din nila, amen, ang kanilang destiny sa ating Panginoon. Amen? Parang ako noon, hallelujah, una, gusto ko maging engineer. Amen? Di lang po halata, pero gusto ko maging engineer noon. Kaya kumuha ko ng course ng computer engineering. Kaya lang, dahil sobrang bait ko po, opo, mabait po talaga. Kaya lang, pasaway. Tapos hindi po ako makasabay dun sa mga topic, sa mga pinag-uusapan. Amen. Sabi ko, parang hindi to para sa akin ha. Amen. Ang ginawa ko, lipat naman ako ng course. Amen. May kinalaman naman sa business management, business administration. Amen. Sabi ni mama, magnegosyo ka na lang kaya? Sabi ko, o nga no, magnegosyo na lang kaya ako. Amen. Nakatapos naman po ako ng pag-aaral, kaya lang, parang hindi rin para sa atin ang pagbibusiness. Amen? Ngayon na lang, kapag tatanto ko, ang gusto ata ng Panginoon, business niya katupagin ko. Amen? Hanggang sa nandito na po ako sa harap ninyo, nakakaroon na salita ng Diyos, nag-aayos ng mga buhay sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Salamat! Hindi pala ako maging engineer ng kung ano-ano. Pwede pala akong gamitin ng Panginoon na maging engineer ng buhay ng mga tao. Amen. Nakita ko yung purpose. Okay. Lord, yung pala ang gusto mo. Kasi dami kong gusto. Engineer, maging negosyante. Pero nung malaman ko ang gusto ng ating Panginoon, sumunod ako. Amen. Nalaman ko ang purpose ng ating buhay. Amen. Hallelujah. Kahit minsan po, ayaw niyong dumalo, sabi ko, Lord, sige lang, patuloy lang. Kung ito ang purpose ng buhay ko, Panginoon, maglilingkod pa rin ako sa iyo. Lord, salamat. Mababait naman ang mga kapatid sa Pateros.
Dahil mababait po kayo, na-appreciate ko po kayo mga kapatid sa ating Panginoon. Biruin nyo, amen, 2 taon, pinagtitiisan nyo ako. Praise God. Kaya po ang gandang tanungin ng Panginoon, Lord, what do you want me to do? Kaya ang gandang tanungin, bakit? Kasi mas alam ng Panginoon ang gagawin sa buhay natin kaysa sa pagkakaalam natin na gagawin sa buhay natin. Mas alam ng Panginoon ang gagawin sa buhay mo. Kaya dapat tanungin mo, Lord, what do you want me to do? Hallelujah. Bakit alam ng Panginoon? Ang Panginoon ang lumikha sa atin eh. Amen. Kaya mas alam niya ang gagawin sa atin. Amen. Alam nang gumawa ng microphone na ito. Amen. Na pang-microphone ito. Gagawin ko itong microphone, pang-microphone ito. Gagamitin ito sa pagsasalita para marami pa ang makarinig. Tama ba? Amen. Hindi ito pamalo sa drums. Pag ginamit mo ito sa maling sa maling purpose niya, masisira itong mic. Tama po ba? Ganon din ang iyong buhay. Kapag hindi mo natuklasan ang totoo layunin ng iyong buhay, pwedeng masira ang iyong buhay. Amen. Kaya itanong mo sa Panginoon, Lord, what do you want me to do? What is your purpose in my life? Ituro mo sa akin, Panginoon, ang tamang paggagamitan at paglalagyan sa akin para hindi masayang at masira ang buhay ko. Amen. Hallelujah. Pangalawa, hallelujah, ang blessing ng paggawa, amen, sa gusto ng ating Panginoon. Pangalawa, nandiyan rin po yun sa harapan, your Christian life will be exciting. Your Christian life will be exciting. Maraming mga Kristiyano ngayon na hindi na masaya sa kanilang buhay Kristiyano. Bakit? Kasi wala nang paglago. Wala rin silang ginagawa para sa Panginoon. Medyo masakit ng pakinggan, amen, pero ito po yung nangyayari. Maraming mga Kristiyano ngayon, hindi na masaya sa kanilang buhay Kristiyano kasi wala silang ginagawa para sa Panginoon. Kaya maraming mga Kristiyano ngayon ang boring sa pagiging Kristiyano kasi walang ginagawa para sa Panginoon. Kaya ang nangyayari, stagnant. Alam niyo po ba yung stagnant? Ang ibig sabihin po ng stagnant, walang paggalaw, walang paglago, walang pagsulong. Ganun at ganun pa rin, cycle lang. Parang yung ilog, alam niyo po ba yung ilog? Kapag ang ilog huminto, tumigil, ang tubig na huminto sa isang lugar, nasisira at nabubulok. Bumabaho. Alam niyo po ba yung kanal? Yung po isang halimbawa ng stagnant. Hindi na gumagalaw. Kaya yung tubig doon, nagiging marumi, mabaho, nabubulok. Amen. Kaya mabubulok ang pagiging Kristiyano natin kapag hindi tayo gumalaw at walang ginawa para sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Dadalo, uuwi, dadalo, uuwi. Pastor, walang bago. Amen. Ngayong taon, mga kapatid sa ating Panginoon, I challenge you. Hindi po ito sa edad. Magulangin, hallelujah, mga kabataan, subukan mo maging involved sa ministry sa church. I challenge you, each one of you. Naboboring ka sa pagiging Kristiyano, born again, nakakatamad. Amen. Ganito lang palagi, dadalawi. Subukan mo maging involved sa ministry, magiging excited ang buhay Kristiyano mo. Amen? Amen. Di ba ganun yan pag may bago kang ginagawa, ginaganahan ka? Tama po ba? Nakatanggap ka ng bago, excited ka. Ang mga bata, binigyan ng bagong laruan ba? Hawak-hawak niya, ay bitawan, nilalaro niya ng nilalaro. Dapat po mga kapatid sa ating Panginoon, ganun ang ginagawa mo sa iyong buhay bilang mananampalataya. Ano yun? Humanap ka ng gagawin para sa Panginoon. Ulitin ko, humanap ka ng gagawin para sa Panginoon. Hallelujah. Pangatlo, panghuli, ngayong umaga, amen, kapag ginawa mo ang gusto ng ating Panginoon, Jesus will be pleased when you meet Him. Wow! Praise God. Ang ating Panginoon ay malulugod kapag nagkita na ngayon. Hallelujah. Sino pong naniniwala? Darating po ang araw, iiwan natin ang mundong ito at haharap tayo sa Panginoon. Amen. 100 years from now, wala ka na dito sa mundo. I believe, 100%. I believe. Kung ako'y 30 years old ngayon, lumipas ang 100 taon, 130, tingin ko wala na ako dito. Diba? May sarili na rin akong lapida. Amen po ba? Amen. At sa pagharap natin sa Panginoon, listen, sa pagharap natin sa Panginoon, magbibigay tayo ng sulit ng ating sarili sa Panginoon.
Romans chapter 14 verse 12. Kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Hallelujah. Kaya't ang bawat isa sa atin magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Ibig sabihin na magbibigay sulit, yung para bang merong interview. Ikaw at ang ating Panginoon. Maghaharap kayo. Totoo po yun. Sabi ng Bible, we will face, amen, our Lord, our Savior one day. Mga kapatid sa ating Panginoon, ang tanong ngayong umaga, listen, ang tanong ngayong umaga, kapag dumating na ang oras na yun, nahaharap na tayo sa Panginoon, magbibigay tayo ng mga ginawa natin dito sa lupa, anong sasabihin mo? Thank you, Lord. Panginoon, nagpaganda ako ng mukha eh. Nagpakinis ako ng balat. Nagpatangos ako ng ilong. Panginoon, salamat kay Vicky Bello. Amen. Walang masama doon. Salamat. Kung meron kang pera na pampaganda ng iyong katawan. Amen. Praise God. Hallelujah. Panginoon. Hallelujah. Nagtrabaho lang ako na nagtrabaho. Walang magawa eh. Kailangan kumayod para may sahod. Walang masama doon. Amen. Panginoon, nakapagpundar kami ng bahay at lupa. Walang masama doon. Praise God kung pinagpala ka ng ating Panginoon. Panginoon, 10 taon ako naging kapitan ng barangay namin. Praise God. Walang masama doon. Amen. Kaya lang, listen mga kapatid sa ating Panginoon, paano kung biglang magtanong ang Panginoon? Listen, paano kung biglang magtanong ang Panginoon? Teka, maganda ang mga achievements mo sa lupa. Pero ang tanong ko naman ngayon, ano naman ang ginawa mo para sa akin? Tumahirap po yata. Magandang mga achievements mo dito sa lupa. Praise God. Ako ay nakikisaya sa iyo. Amen. Hallelujah. Natutuwa para sa iyo. Hallelujah. Sasabihin ng Panginoon, ano ang achievements mo para sa akin? Panginoon, meron ba dapat? Amen. Hallelujah. Saan ba nalulugod ang Panginoon? Amen. May binigay po ang Bible. Tingnan niyo po. Luke chapter 15 verse 7. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Amen. Pansinin niyo po ito. Magkakaroon ng higit, sinabi ba higit na kagalakan, kumbaga kasayahan, celebration sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Amen. Mga kapatid sa ating Panginoon, hindi nagalak ang langit dahil nag-top 1 ka sa school. Pero congratulations, amen. Hallelujah, binigyan ka ng talino ng ating Panginoon. Hindi nagalak ang langit dahil tumaas ang sahod mo sa trabaho. Praise God, libre ka naman, amen. Hindi nagalak ang langit dahil sinagot ka ng nililigawan mo. Praise God, ang pogi mo naman. Hallelujah. Subalit, nabasa po natin, nagalak ang langit dahil merong isang makasalanan na nagsisisi sa kanyang mga kasalanan at tinanggap ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Amen. Alam niyo po mga kapatid sa ating Panginoon, naniniwala ako na mas excited ang Panginoon na marinig mula sa atin ang ating ginawa para sa Kanya. Amen. Mas excited ang Panginoon na marinig, anak, ano naman ang ginawa mo para sa akin? Hallelujah! Hallelujah! Hindi naman po wala po kong tinataas ang ating Panginoon, hallelujah, pero dumating man ang oras, magkita kami ng ating Panginoon, amen, hallelujah. Kaya ko sabihin sa ating Panginoon, Panginoon, nag-ikot-ikot kami sa Pateros, para ibahagi ka, Panginoon, ang kabutihan mo, ang biyaya mo, matanggap ka ng maraming mga tao sa Pateros. Amen. Kaya ko sabihin sa Panginoon yun, dumating man ang araw. Panginoon, pinadala mo ko sa Pateros. Kaming mag-asawa para magpastor. Diba yun ang gusto mo, Panginoon? Mga tao, maligtas, makapunta sa langit at ginamit mo ko, Panginoon, ginawa ko kung anong gusto mo. Amen. Amen. Hallelujah. Ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, sa ating pagtatapos, anong sasabihin mo sa Panginoong Hesus kapag nagkita kayo? Salamat. Tama, salamat.
Pag nagkita po kayo ng ating Panginoon, listen, hindi mo na masasabi doon ang Lord, what do you want me to do? Lord, what do you want me to do? Ibalik mo ulit ako doon sa lupa. Dito po yun sinasabi habang nandito ka pa sa lupa at may magagawa ka pa para sa ating Panginoon. Amen po ba? Ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, tanungin mo ang Panginoon sa umagang ito bago ka lumabas sa gusaling ito. Lord, what do you want me to do? I want you, amen, I want to please you, Lord. Hallelujah. Para pagdating ng araw, makita kayo ng ating Panginoon, confident ka. Lord, I did your will, Panginoon. Ginawa ko kung anong gusto mo, Panginoon. Hindi lang basta yung gusto ko. Hindi ko sinasabing hindi mo nagagawin yung gusto mo, kundi nasaan ang ginawa mo para sa ating Panginoon. Ngayong umaga, hallelujah, purihin, pasalamatan, palampakan natin ang ating Panginoon. Habang ang bawat isa'y na kayo ko, habang ang bawat isa'y na kayo ko, thank you Lord, asking Jesus what He wants. Salamat Panginoon sa pangangaral ng iyong salita. Naniniwala ako Panginoon, kinausap, kinatagpo mo ang bawat isa. Umipo kang patuloy ng mga puso, Panginoon, sa altar ko, Lord God. Hallelujah. Speak, Lord. Speak to their hearts, Panginoon. Touch their lives, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Lord, tulungan mo sila, Panginoon. Tulungan mo sila na magawa kung anong gusto mong ipagawa, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Okay, magpapakasakali. Amen. Sa amin pong bisita, nais ko sabihin na mahal ka ng ating Panginoon. Ako'y naniniwala, hindi aksidente na ikay na parito. Hallelujah. Thank you, Lord. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa iyong buhay, merong sasama sa iyo. Hallelujah. Pwede ko bang makita ang iyong kamay? Thank you, Lord. Ang daming first time. Maraming salamat po. Hallelujah. Sister, thank you, Lord. Pwede po ba natin siyang samahan? Amen. Pangunahan natin, samahan natin siya sa isang panalangin. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming pong salamat sa ating Panginoon. Praise God. Sige po, habang wala pong nakatingin sa ating paligid, thank you Lord, salamat sa ating Panginoon. Kita ko ngayong umaga. Hallelujah. Yung binasa lang natin kanina, Luke chapter 15 verse 7, pero higit na kagalakan ngayon sa langit sa isang makasalanan na nagsisisi at tumatanggap sa Kanya. Amen. Ito ang pinakadahilan bakit may mga gawain at bakit nagpapadala tayo ng mga manggagawa sa iba't ibang lugar. Ngayong umaga, magkakaroon tayo ng altar call. Hallelujah. Thank you Lord. Ask Jesus what He wants from your life. Ask Jesus. Meron kang magagawa para sa Panginoon. Hallelujah. Ang tunay na niligtas ng ating Panginoon, nakatanggap ng kapatawaran, biyaya, habag sa ating Panginoon. Tatanungin niya si Jesus, Lord, what do you want me to do para sa iyo, Panginoon? Binubuksan po natin ang altar. Tayo po iaawit. God is the strength. Hallelujah. Praise God. Katagpuin mo ang ating Panginoon. Kailangan mo siya sa umagang ito. Praise your holy name. Dakila kaming amang banal, merong gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon. Hallelujah. Huwag mong labanan, huwag mong kontrahin. Hallelujah. Diyan mo matatagpuan ang totoong purpose ng iyong buhay. Hallelujah. Para maging exciting pa ang iyong paglilingkod, ang iyong pagtanggap sa ang iyong buhay Kristiyano. Hallelujah. Ask Jesus. Hallelujah. What He wants. Dadaling ka ng Panginoon sa mabuti, hindi sa masama. Tandaan mo yun, kapatid sa ating Panginoon. Maraming bagay, maraming beses sa ating buhay, ang gusto natin, pwedeng magdala sa atin sa kapahamakan. Pero ang ating Panginoon, ang nais na sa atin ay kung anong totoong makakabuti sa atin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Okay, kausapin mo ang ating Panginoon. He will reveal His will, His plan, His purpose for your life, kapatid sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Jesus. Habang tayo po yung maawit. Thank you, Lord.
mangusap ka ngayong umaga, Panginoon Diyos. Narito ang iyong mga anak sa iyong harapan, Panginoon, Lord God. Panginoon, let them know, Panginoon, what you want. So, Lord, let them know, Panginoon, sa umaga nito, Panginoon Diyos. Lord, meron kang ginagawa, Panginoon, dito sa iyong church. Panginoon, sa Patero, salamat sa mga tao ito na dinala mo ngayong umaga, Panginoon. Narinig nila ang pangangaral ng salita. Narinig nila, Panginoon, kung anong gusto mong ipagawa sa kanila, Panginoon. Tulungan mo bawat isa. Kami magpakumbabang puso, Panginoon, sa iyong harapan. Lord, tanungin ka namin, Panginoon Diyos. Hallelujah. What do you want from us, Panginoon? What do you want me to do, Panginoon? Hallelujah. Lord, maraming pong salamat. Tayo po'y magsitayong lahat. Awitin po natin ang kung haba in heaven. Sabay-sabay po tayo umagin sa ating Panginoon. Kung haba in heaven, but you, yes, hallelujah. There is nothing on earth I desire besides you. My heart and my strength, my heart and my strength, so many times, but there is one.